Isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng kanilang maliit na apartment. Nabitawan ni Fernanda ang hawak na baso. Nabingi siya sa tunog ng pagkabasag nito sa sahig, pero mas malakas ang dagundong ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon. Sinusundan ng kanyang mga mata ang pinagmulan ng tunog. Doon, sa tabi ng mesa, nakahandusay ang kanyang mundo. Maya? Ang pangalan ay isang pakiusap, isang bulong na puno ng takot. Hindi gumagalaw ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Ang mga mata nito ay nakapikit. Ang maliliit na labi ay bahagyang nakaawang. Ang manikang hawak nito, kanina lang, ay gumulong palayo. Maya, anak, gumising ka. Mabilis na dinaluhan ni Fernanda ang anak. Hinawakan niya ang pisngi nito. Malamig, masyadong malamig. Itinapat niya ang kanyang tainga sa dibdib nito. May tibok, pero sobrang hina, sobrang bagal. Hindi ito nangyayari. Diyos ko, wag po, dasal niya, habang nanginginig na kinukuha ang kanyang cellphone. Ang bawat segundo sa loob ng taxi ay parang isang walang hanggang parusa. Yakap-yakap niya ang walang malay na si Maya. Paulit-ulit na binubulong ang pangalan nito na parang isang mantra na makakapagligtas sa kanya. Manong, pakibilisan pa po. Sigaw niya sa driver at hindi na niya napigilan ang mga luhang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Pagdating sa emergency room, tila nagkaroon siya ng kakaibang lakas. Binuhat niya si Maya at tumakbo papasok, sumisigaw ng tulong. Tulong! Ang anak ko! Hindi siya humihinga ng maayos. Agad siyang sinalubong ng mga nurse. Isang stretcher ang mabilis na inilapit at maingat nilang inilipat si Maya. Dinala nila ito sa loob ng isang kwarto, habang si Fernanda ay naiiwan sa labas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat tunog sa ospital, ang pagbip ng mga makina, ang mga yabag na nagmamadali, ang mahihinang pag-iyak mula sa ibang pamilya ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Mom! Isang doktor ang lumabas mula sa kwarto. Mas matanda ito. May mga guhit na ng pagod at karanasan sa mukha. Pero sa kabila ng puting buhok at salamin, may isang bagay sa kanyang mga mata. Isang bagay na pamilyar. Ano pong nangyari sa kanya? Tanong ng doktor. Ang boses ay kalmado, pero may bakas ng pag-aalala. Napatingin si Fernanda sa mukha nito, sa hugis ng kanyang panga, sa paraan ng pagkunot ng kanyang noo. Ang mundo niya ay biglang tumigil sa pag-ikot. Hindi. Imposible. Pero ang mga matang iyon ang mga matang huli niyang nakita sa isang lumang litrato. Ang mga matang sinabi ng kanyang ina na hinding-hindi na niya muling makikita. Papa? Ang salita ay lumabas sa kanyang bibig na halos hindi marinig. Isang bulong ng multo mula sa nakaraan. Nakita ni Fernanda ang bahagyang panlalaki ng mga mata ng doktor. Ang paghigpit ng kanyang panga. Isang segundong pagkabigla bago bumalik ang profesional na maskara sa mukha nito. Ako si Dr. Antonio, pagtatama nito. Pero ang pag-iwas nito ng tingin ay isang pagkumpirma. Kailangan nating i-stabilize ang anak nyo. Tatawag ako ng isang cardiologist para matingnan siya. Parang lumulutang si Fernanda. Ang kanyang ama. Ang ama na sinabing namatay sa isang aksidente sa ibang bansa. Buhay siya. At nandito siya. Pero bago pa man niya maproseso ang lahat, bumukas muli ang pinto. Pumasok ang isa pang doktor, mas bata, matangkad, at may awtoridad sa bawat hakbang. Nakasuot ito ng puting coat na may pangalang nakaburda sa dibdib, Dr. David Reyes. At sa sandaling iyon, pangalawang beses na namatay ang puso ni Fernanda. Ang mukhang iyon, ang tindig na yon. Kahit na mas seryoso ngayon, kahit na wala na ang mga ngiti na minahal niya noon, kilalang kilala niya ang bawat anggulo ng mukhang yon. Ang lalaking dahilan kung bakit siya nabubuhay. Ang lalaking dahilan kung bakit si Maya
ay nasa mundong ito. Ang lalaking inakala niyang patay na. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Para kay Fernanda, isang buong buhay ng mga alaala ang bumalik sa isang iglap, ang kanilang unang pagkikita, ang mga pangako sa ilalim ng ulan, ang pangarap na kanilang binuo. Pero para sa lalaki, wala. Wala siyang nakita, kundi isang profesional na pagtatasa. Malamig, malayo. Tiningnan siya nito na parang isa lamang siyang estranghero, isang nag-aalalang ina na kailangan niyang kausapin. Naramdaman ni Fernanda na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay nawala. Diego? Ang pangalan ay isang mahinang-mahinang tanong, puno ng 8 taon ng pag-asa at sakit. Bahagya lamang kumunot ang noo ng doktor. Lumingon ito sa nurse na nasa tabi niya. Ang boses ay malinaw at walang bahid ng kahit anong emosyon. Sino siya? Kamag-anak ng pasyente? Model. Sige, ipagpapatuloy ko. Isang kakaibang kuryente ang dumaloy sa kanyang braso. Isang pamilyar na init. Napatingin siya sa kamay nito, pagkatapos ay sa mukha nito. Nakatitig ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng napakaraming emosyon na hindi niya kayang unawain. Sakit, pag-asa, pagkalito. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Anong nangyayari sa kanya? Sir, aalisin ko lang po muna ang guardian, magalang na sabi ng isang nurse. Tumango si David. Ginagamit ang pagkakataon para lumayo ng kaunti. Pinanood niya habang si Dr. Antonio ay marahang lumalapit sa babae at inaakay ito palabas. Bago tuluyang lumabas, lumingon muli ang babae. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. At sa sandaling iyon, narinig niya ang boses nito sa kanyang isipan. Malinaw na parang sinabi lang sa tabi niya. Nando. Napahawak siya sa kanyang sentido. Isang matinding kirot ang biglang sumalakay sa kanyang ulo. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng nurse. Okay lang ako. Mabilis niyang sagot. Let's focus on the patient. Pero habang sinusuri niya ang resulta ng ECG, hindi niya maalis sa isip niya ang babae. Sino siya? At bakit ganoon na lang ang epekto niya sa kanya? Sinabi ng ina niya na ang aksidenteng sinapit niya 8 taon na ang nakalipas ay bumura sa lahat ng alaala niya bago ang araw na yon. Ang buhay niya ay nagsimula sa ospital. Kasama ang kanyang ina, si Doña Isabella sa kanyang tabi. Wala nang iba. Simple, malinaw. Pero ang babaeng ito, parang isang kulang na piraso sa isang puzzle na hindi niya alam na binubuo pala niya. Matapos ma-stabilize si Maya at mailipat sa Pediatric Intensive Care Unit, naglakad si David papunta sa kanyang opisina. Nakita niya si Dr. Antonio na nakasandal sa pader malapit sa pinto. Tila hinihintay siya. Ang tingin ni Dr. Antonio ay kakaiba. May galit, pero meron ding awa. Dr. Reyes, bati nito. Ang boses ay formal, pero mabigat. Dr. Antonio, sagot ni David. The patient is stable for now, but her condition is complex. I've never seen anything quite like it. Alam ko, sabi ni Antonio. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya ng malalim. May mga bagay na mas komplikado pa kaysa sa medisina. Hindi ba? Hindi nakasagot si David. Anong ibig sabihin nito? Siya si Fernanda, dugtong ni Antonio. Ang ina ng pasyente, Fernanda. Kahit ang pangalan ay tila may dalang bigat, isang pamilyar na tunog. Bago pa man siya makapagtanong, tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, agad niyang sinagot. Ma, napatawag ka. David, anak. Ang boses ni Doña Isabella ay malumanay, pero may bakal na awtoridad. Nabalitaan ko ang nangyari. Isang emergency case, siguraduhin mong hindi ka masyadong nagpapapagod. I'm fine, ma. It's my job. Alam ko, tumawag lang ako para ipaalala sa'yo ang dinner natin mamaya kasama ang mga Del Rio.
Importante ito para sa bagong wing ng ospital at para sa'yo. Naramdaman niya ang pamilyar na paghigpit sa kanyang dibdib. Laging may plano ang ina niya para sa kanya. Ang kanyang karera, ang kanyang buhay sosyal, maging ang babaeng gusto nitong ipakasal sa kanya, si Katrina Del Rio. Ma, tungkol doon? David! Putol nito sa kanya. Ang boses ay nagbago na, mas matigas. Gawin mo na lang. Everything I do is for your own good. Huwag kang mag-alala sa kung sino man dyan. You just do your job, lalo na kung ang mga pasyente ay hindi naman natin kauri. Huwag mong hayaang maapektuhan ka ng drama nila. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni David ang pagod. Bumalik siya sa PQ para lamang tingnan ang kalagayan ni Maya. Mula sa salamin, nakita niya si Fernanda na nakaupo sa tabi ng kama ng anak. Hawak ang maliit na kamay nito, tahimik na umiiyak. Biglang sumikip ang dibdib niya. Lumapit siya, hindi dahil sa utos ng isip niya, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na tulak mula sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang pumasok. Nang makita siya ni Fernanda, agad itong napatayo. Dok, kamusta po ang anak ko? Tanong nito. Ang boses ay basag at puno ng pag-aalala. She's stable for now, sagot niya. Sinisikap na panatilihing profesional ang kanyang tono. We are monitoring her closely. Tumango si Fernanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya, tila may hinahanap sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hindi na natiis ni David. Ma'am, simula niya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Nagkakilala na po ba tayo dati? Tinawag mo akong Diego kanina. Nakita niya ang pag-asa na biglang sumilay sa mga mata nito bago ito napalitan ng sakit nang makita ang blangkong ekspresyon sa kanyang mukha. Ako si Fernanda, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. At ikaw si Diego, ang aking Diego. Ang paraan ng pagkakasabi nito, ang aking Diego, ay nagdulot ng kakaibang kirot sa puso niya. I'm sorry, sabi niya, dahan-dahang umiling. Nagkakamali ka, ang pangalan ko ay David Reyes. Nagkaroon ako ng malubhang aksidente 8 taon na. Ang nakalipas ay I have amnesia. Ang salitang amnesia ay lumabas na parang isang hatol na kamatayan. Nakita niya kung paano gumuho ang pag-asa sa mukha ni Fernanda at napalitan ito ng purong pighati. Napahawak ito sa gilid ng kama ni Maya na para bang iyon na lang ang pumipigil sa kanya mula sa pagbagsak. Aksidente? Halos pabulong na tanong nito. Pero, ang sabi nila, bago pa man matapos ni Fernanda ang sasabihin, isang malamig at makapangyarihang boses ang pumuno sa silid. David. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa may pinto si Doña Isabela. Perpekto ang ayos mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital. Ang kanyang mga mata ay matalim, nakatuon kay Fernanda na may halong pagkasuklam. Sino ang babaeng ito at bakit kanya ginugulo? Tanong ng ina niya, lumalakad palapit na tila isang reyna na pumapasok sa kanyang teritoryo. This is Miss Fernanda, pakilala ni David, ang ina ng pasyente. Hindi pinansin ni Doña Isabela ang pagpapakilala. Sa halip tiningnan niya si Fernanda mula ulo hanggang paa, isang tingin na mapanghusga at puno ng pagmamaliit. Pagkatapos ay lumingon ito kay David. Inayos nito ang kwelyo ng kanyang coat, isang kilos na tila nagpapakita ng pagmamay-ari. Anak, lumayo ka sa babaeng yan. Isa siyang manggagamit. Manggagamit. Ang salitang iyon, binitawan ni Doña Isabela, nang may lamig at lason, ay tumama kay Fernanda na parang isang malakas na sampal. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit at kalituhan. Napalitan ito ng isang nag-aalab na galit. Isang galit na 8 taon niyang kinimkim.
Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak niya sa kamay ni Maya. Ang kanyang anak, ang kanyang lakas. Ang kanyang anak, ang kanyang katotohanan. Tumingin siya kay Diego, na ngayon ay litong-lito sa pagitan niya at ng ina nito. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata ni Diego, isang maliit na siwang ng pagkakataon. Kailangan niyang kumapit doon. Hindi iyan totoo, sabi ni Fernanda. Ang boses niya ay nanginginig sa pinipigilang galit, ngunit matatag. Isang mapanghamak na tawa ang kumawala kay Doña Isabela. Talaga? At ano ang totoo, Miss? Kung sino ka man, na nagkataon lang na dito sa ospital na pag-aari ng pamilya namin dinala ang anak mo? Na nagkataon lang na ang anak kong si David, na isang kilalang cardiologist, ang doktor niya? Anong susunod? Sasabihin mo na kailangan mo ng tulong pinansyal. Bawat salita ay isang patalim na mas lalong nagpatigas sa determinasyon ni Fernanda. Tama na. Tama na ang pagtakbo at pagtatago. Ang kailangan ko ay ang ama ng anak ko, mariin niyang sagot. Diretsong nakatingin kay Doña Isabela. Pero ang pinakamasakit ay nang lumingon siya kay Diego at nakita ang bakas ng paniniwala sa mga mata nito. Paniniwala sa mga salita ng ina nito. Ang malamig na katotohanan ay tumama sa kanya. Ang Diego na kilala niya ay wala na. Ang nasa harapan niya ay si David, isang estrangherong binuo mula sa mga kasinungalingan. Umalis na tayo, David, utos ni Doña Isabela. Hayaan mong ibang doktor ang tumingin sa batang yan. Hindi! Sigaw ni Fernanda. Ang takot na baka ilayo muli sa kanya si Diego ay mas matindi pa kaysa sa kanyang galit. Hindi niyo siya pwedeng ilayo. Sa gitna ng kaguluhan, isang nurse ang nagmamadaling pumasok. May hawak na resulta ng laboratorio. Dr. Reyes, Dr. Antonio, sabi ng nurse, hingal na hingal. Dumating na po ang initial results ng test ni Maya. Pinapatawag po kayo ni Dr. Antonio sa conference room. Naging dahilan iyon para pansamantalang matigil ang tensyon. Nagkatinginan si David at ang ina niya. Mauna ka na, anak. Susunod ako, sabi ni Doña Isabela. Isang malinaw na senyales na gusto nitong makausap si Fernanda ng sarilinan. Nag-aalangang umalis si David. Bago siya tuluyang lumabas, isang huling tingin ang ibinigay niya kay Fernanda. Isang tingin na nagtatanong. Isang tingin na halos humihingi ng paumanhin. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Doña Isabela. 8 taon, sabi nito. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. 8 taon kitang hinayaan. Akala ko, sapat na ang pera na ibinigay ko sa'yo para mawala ka na ng tuluyan. Pero heto ka, nanggugulo na naman. Hindi ako nanggugulo, giit ni Fernanda. At hinding-hindi ko ginusto ang pera nyo. Ipinilit nyo lang iyon para may maipantapal kayo sa konsensya nyo matapos nyong sabihin sa akin na patay na si Diego. Dahil dapat, patay na talaga siya sa buhay mo. Sigaw ni Doña Isabela. Hindi ka nababagay sa kanya. Isang hamak na katulong lang ang ina mo sa pamamahay namin. At ikaw? Anong akala mo? Mapapantayan mo ang pamilya namin dahil lang sa pag-ibig? Huwag kang magpatawa. Sa labas ng PICU, sa isang sulok ng hallway, narinig ni Dr. Antonio ang lahat. Nang makita niyang papunta na sa conference room si David, mabilis niya itong hinarang. Anak! Panimula ni Antonio. Ang salita ay hindi sinasadyang lumabas. Mabilis niya itong binawi. Fernanda, she's telling the truth. Paano niyo nalaman? Tanong ni David. Ang pagkalito ay malinaw sa kanyang mukha. Sino po ba talaga kayo sa kanya? Bumuntong hininga si Antonio. Ang bigat ng maraming taon ng pagsisisi ay bakas sa kanyang mukha. Ako ang ama niya. Ang ama na nagkulang at umabandona sa kanya dahil sa takot. Dahil sa mga banta ng isang makapangyarihang tao. Hindi na niya kailangang sabihin kung sino.
Nakita ni David ang sagot sa mga mata ng matandang doktor. Sa conference room, ipinakita ni Dr. Antonio ang mga resulta. Ang mga medical terms ay lumilipad sa hangin, ngunit isa lang ang naintindihan ni Fernanda nang pumasok siya. Malubha ang sakit ni Maya. It's a rare genetic heart condition, paliwanag ni Antonio habang nakatingin kay David. Para magkaroon tayo ng pinakamahusay na paraan ng paggamot, kailangan natin ang kumpletong genetic history. Kailangan natin ng medical information mula sa kanyang ama. Lahat ng mata ay napunta kay Fernanda. Ito na yon, ang puntong wala ng atrasan. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa kanyang ama na tumango bilang suporta. Tumingin siya kay Doña Isabela na nagbabaga ang mga mata sa galit. At sa huli, tumingin siya kay David, ang kanyang Diego. Gagawin niya ang lahat para sa anak niya. Kahit pa ibig sabihin nito ay kailangan niyang sirain ang pader na nakapalibot sa puso ni Diego. Nilampasan niya si Doña Isabela at huminto sa harapan ni David. Inabot niya ang kamay nito at sa pilitang ipinatong sa kanyang sariling dibdib. "Pakinggan mo," bulong niya. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang pisngi. "Pakinggan mo ang tibok ng puso ko. Hindi mo ba nararamdaman? Hindi mo ba natatandaan? Ganitong-ganito rin kabilis ang tibok nito nung una kang nagsabi na mahal mo ako." Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni David. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Mula sa pagkalito, patungo sa sakit, patungo sa isang bagay na mas malalim. Bumitaw siya at humakbang paatras. Hinarap niya ang lahat ng tao sa silid. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng hindi matitinag na katotohanan. "Hindi ako manggagamit at kailangan malaman mo ang totoo." Diretso siyang tumingin sa mga mata ni David. "Ikaw ang ama ng anak ko." Naramdaman ni Doña Isabela ang pag-init ng kanyang dugo. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mamahaling Hermes bag ay dahan-dahang kumuyom. Pinanood niya ang eksena sa harapan niya na parang isang dula sa entablado. Isang trahedyang kailangan niyang tapusin. Ang babaeng yon, Fernanda. Isang multo mula sa nakaraan na dapat ay matagal nang nanahimik. Pinanood niya ang kanyang anak, ang kanyang perpektong si David, na tila natitigilan sa paghawak ng hamak na babaeng iyon. At sa isang saglit, sa ilalim ng ilaw ng conference room, hindi si Dr. David Reyes ang nakita niya. Nakita niya si Diego, ang suwail, mapusok, at kahangalan na Diego na minsan na niyang sinubukang ibaon sa limot. Hindi, naisip niya, hindi ko hahayaang masira muli ang lahat. Ang alaala ay bumalik sa kanya, malinaw na parang kahapon lang. 8 taon na ang nakalipas sa malawak na hardin ng kanilang mansyon. Hinarap siya ni Diego. Ang mga mata ay nag-aalab sa isang determinasyon na kinamumuhian niya. "Mahal ko si Fernanda, ma," sabi nito. "At buntis siya. Pananagutan ko siya. Aalis kami. Magsisimula kami ng sarili naming buhay." Buntis. Ang salita ay parang laso na gumapang sa kanyang sistema. Ang anak ng kanilang labandera, magdadala ng kanyang apo, isang dungis sa pangalan ng mga De La Vega? Hindi kailanman. "Kung aalis ka kasama ang babaeng yon," sagot niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Kalimutan mo na isa kang De La Vega. Wala kang babalikan." "Hindi ko kailangan ng pangalan o ng pera niyo," sagot ni Diego. "Ang kailangan ko lang ay si Fernanda." Iyon ang huling pagkakamali ni Diego. Sa gabing iyon, habang sinusundan niya ang kotse ng kanyang anak na patungo sa terminal ng bus para takasan siya, isang tawag lang ang ginawa niya. Isang utos. "Gawin niyo na," sabi niya sa kanyang tauhan sa kabilang linya. "Siguraduhin yung aksidente ang magiging itsura. Ayokong mamatay siya. Gusto ko lang siyang matuto ng leksyon." Ang leksyon. Ang amnesia ay isang hindi inaasahang biyaya. Isang pagkakataon para burahin ang nakaraan at hubugin ang kanyang anak sa imaheng gusto niya. Si Dr. David Reyes,
Perpekto, kontrolado, malinis. At ngayon, ang duming ito ay bumalik. Bumalik siya sa kasalukuyan. Mahinahon siyang tumayo. Isang kahibangan ang lahat ng ito. Sabi niya, ang boses ay muling puno ng awtoridad. Tinatabunan ang lahat ng bulungan sa silid. David, halika. Uuwi na tayo. Pero sa pagkakataong ito, hindi sumunod si David. Nakatingin pa rin ito kay Fernanda. Ang mukha ay isang maskara ng pagkalito at sakit. Ma, kailangan nating malaman ang totoo. Iyon na yon. Ang lason ni Fernanda ay nagsisimula ng kumalat. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kinagabihan, sa kanilang mansyon, habang nakaupo sila sa hapagkainan, sinimulan ni Doña Isabela ang kanyang kontra-atake. Anak, sabi niya, ang boses ay malambing at puno ng pag-aalala. Alam kong nalilito ka at naiintindihan ko, pero kailangan mong malaman ang buong kwento. Kinuwento niya ang isang perpektong kasinungalingan na si Fernanda ay anak pala ng mortal na kaaway ng kanilang pamilya sa negosyo, na ginamit nito ang kahinaan ni Diego noon para sirain sila. At ang batang iyon, malamang ay isa lamang itong paraan para makakuha ng pera. Sinadya niyang pumunta sa ospital natin, David. Dagdag niya, hinawakan ng kamay ng anak. Isa itong bitag. Huwag kang magpapalinlang sa mga luha niya. Nakita niya ang epekto ng kanyang mga salita. Ang pagdududa ni David ay dahan-dahang nagiging galit. Ang pagkalito ay nagiging paniniwala. Mahusay. Nang pumanik na si David sa kanyang kwarto, kinuha ni Doña Isabela ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, si Rico. Rico, sabi niya, hindi na nag-abalang magbigay ng pagbati. Ang babaeng nagngangalang Fernanda, ang ina ng batang nasa PICU. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Masusunod po, ma'am. Sagot sa kabilang linya. Gusto kong gawin mong miserable ang buhay niya. Utos ni Doña Isabela. Tanggalin mo siya sa trabaho. Palayasin mo siya sa tinutuluyan niya. Putulin mo ang lahat ng paraan para makakuha siya ng pera. Gusto kong maramdaman niya na wala siyang laban sa akin. Gusto kong lumuhod siya at magmakaawa na aalis na lang siya. Agad ko pong gagawin, ma'am. Pagkatapos ng ilang oras, isang text message ang natanggap niya mula kay Rico. Mission accomplished, ma'am. Pinaalis na siya sa apartment. Ang online selling business niya, pinadala ko ng mga pecking order at reklamo. Bagsak na ang ratings niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Isabela. Ito pa lang ang simula. Ngunit bago pa man niya ma-enjoy ang kanyang tagumpay, isa pang text message ang dumating mula kay Rico. At sa pagkakataong ito, nawala ang kanyang ngiti. Ma'am, si Dr. Antonio. Kinakausap niya si Fernanda sa lobby ng ospital. Mukhang may binabalak sila. Dr. Antonio, ang isa pang balakid, ang ama ng babae. Tila mas marami pa siyang dumi na kailangang linisin kaysa sa inaakala niya. Ang mga salita ng kanyang ina ay umuulit sa isipan ni David na parang sirang plaka. Isa siyang manggagamit. Isa itong bitag, lohikal. Iyon ang sinasabi ng kanyang isip. Ang lahat ng sinabi ni Doña Isabela ay may katuturan. Isang malaking koinsidensya, isang plano para makakuha ng pera. Dapat siyang maniwala. Pero bakit sa tuwing susubukan niyang kumbinsihin ang sarili? May isang bahagi sa kanya na sumisigaw na mali. Bakit sa tuwing naaalala niya ang mga mata ni Fernanda, ang sakit at katapatan doon ay parang may tumutusok sa kanyang puso. Hindi siya mapakali. Matapos ang hapunan, sa halip na magpahinga, nagpaalam siyang babalik sa ospital. Kailangan niyang tingnan ang kalagayan ni Maya. Iyon ang sinabi niyang dahilan. Ngunit sa kaibuturan, alam niyang si Fernanda ang gusto niyang makita. Pagdating niya sa PICU, nakita niya ito mula sa salamin ng pinto. Nakaupo si Fernanda sa isang upuan sa tabi ng kama, mahimbing na natutulog. Ang ulo nito ay nakasandal sa gilid ng kama ni Maya
Ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng anak kahit sa pagtulog. Isang eksenang dapat ay simple lang, pero para kay David, para itong isang painting na puno ng kahulugan na hindi niya mabasa. Dahan-dahan siyang pumasok, maingat na hindi makagawa ng ingay. Lumapit siya sa kama. Si Maya, ang batang ito. Bakit sa tuwing tinitingnan niya ito, nakakaramdam siya ng kakaibang koneksyon? Tinitigan niya ang maliit na mukha nito, ang hugis ng ilong, ang kurba ng mga pilik mata. May isang bagay na pamilyar, isang bagay na parang refleksyon niya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang gumalaw si Maya. Dumilat ang mga mata nito. Hindi ito umiyak o nagulat. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay malinaw sa kabila ng karamdaman. At saka ito nagsalita. Isang salita na halos bulong lang, ngunit tumama sa kanya ng buong lakas. Papa! Nanigas si David sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya, nasanay na niyang suriin at pag-aralan bilang isang makina, ay biglang nagwala. Isang pintig na puno ng sakit at pananabik. Bago pa man siya makasagot, narinig niya ang mahinang ungol mula kay Fernanda. Nagising ito. Nang makita siya, agad itong napatayo. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. May problema ba, Doc? She's awake. Nauutal niyang sabi. Mabilis na binabawi ang kanyang composure. Tatawag ako ng nurse. Mabilis siyang tumalikod at lumabas. Sumandal siya sa pader ng hallway, pinapakalma ang sarili. Papa, ang salitang iyon. Bakit parang tama? Bakit parang matagal na niyang gustong marinig? Ang mga kasinungalingan ng kanyang ina at ang katotohanan sa mga mata ni Fernanda ay naglalaban sa kanyang isipan. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niya ng patunay na hindi siya nababaliw. Sa halip na umuwi, nagmaneho siya pabalik sa mansyon ng kanilang pamilya. Pero hindi siya pumasok sa main house. Dumiretso siya sa lumang bahagi ng mansyon, sa kwartong sinabi ng ina niya na dati niyang tirahan bago ang aksidente. Bihira siyang pumunta dito. Masyadong maraming multo, sabi ng ina niya. Binuksan niya ang pinto. Sinalubong siya ng amoy ng alikabok at lumang kahoy. Ang lahat ng gamit ay natatakpan ng puting tela. Isa-isa niya itong inalis. Isang kama, isang aparador, isang study table. Walang personal. Tila nilinis at inayos para burahin ang lahat ng bakas ng dating nakatira. Ngunit hindi sumuko si David. Hinanap niya ang bawat sulok sa ilalim ng aparador, sa likod ng mga libro. Wala. Nang malapit na siyang sumuko, napansin niya ang isang bahagi ng sahig na kahoy sa ilalim ng kama na medyo nakaangat. Ginamit niya ang kanyang mga daliri para sungkitin ito. Isa itong secret compartment. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaangat ang takip. Sa loob, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Ang laman ay parang mga piraso ng isang buhay na hindi niya matandaan. Isang tuyong bulaklak ng sampagita, isang panyo na may burdang letrang D, at isang silver na locket. Binuksan niya ang locket. Sa isang panig, may litrato ng isang mas batang bersyon ng sarili niya, nakangiti ng malapad. Sa kabilang panig, bakante. Tila may tinanggal na litrato. Sa ilalim ng locket, may isang litrato. Luma na at medyo kupas. Ito ay litrato niya, nakatalikod. Habang yakap-yakap ang isang babae, hindi makita ang mukha ng babae. Tanging ang mahaba nitong buhok at ang mas sa ilalim ng locket. May isang litrato. Luma na at medyo kupas. Ito ay litrato niya, nakatalikod. Habang yakap-yakap ang isang babae, hindi makita ang mukha ng babae, tanging ang mahaba nitong buhok at ang masayang nangiti nito na nakasilip mula sa gilid. Isang pamilyar na kirot ang biglang kumislap sa kanyang isipan, kasabay ng isang imahe, ulan, at ang tunog ng tawa ng isang babae. Mabilis itong nawala at napalitan ng pamilyar na pagkirot ng ulo. Hinawakan niya ang litrato. Kahit hindi niya makita ang mukha,
Ramdam niya ang init ng eksena. Ramdam niya ang saya. Isang kaligayahang tila ninakaw sa kanya. Sino ang babaeng ito? Nanginginig niyang binaliktad ang litrato. Mayroong sulat sa likod. Pambabae at malinis ang pagkakasulat. Isang maikling pangungusap, ngunit para kay David, ito ay isang pagsabog. Nakaukit sa malinis na sulat kamay ang mga salitang gumimbal sa kanyang buong pagkatao. Habang buhay, aking Diego. F.D. Diego. Paulit-ulit na umikot ang pangalan sa kanyang isip. Hindi David. Diego, ang pangalang itinawag sa kanya ng babaeng iyon ni Igbion sa ospital. Ang pangalan na nagdulot ng kakaibang kirot sa kanyang puso. At ang letrang F, puputok na ang kanyang ulo sa sakit. Pero mas malinaw pa sa sikat ng araw ang koneksyon. Fernanda. Napahigpit ang hawak niya sa litrato. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magkabit-kabit sa isang paraang nakakatakot. Ang babae sa ospital, ang tawag niyang Diego. Ang laket na may nawawalang litrato. At ngayon, ang litratong ito na may mensaheng nakatadhana para sa isang lalaking hindi niya kilala, isang lalaking maaaring siya pala. Bumalik sa kanya ang imahe ng mukha ni Fernanda, puno ng sakit at pag-asa. Ang mga salita nito, ako si Fernanda at ikaw si Diego. Ang aking Diego. Bumalik din ang mga salita ng kanyang ina. Isa siyang manggagamit, isa itong bitag. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang isip niya na si nanay na maniwala sa lohika at ebidensya ay nalulunod sa pagdududa. Ngunit ang litratong hawak niya ay isang pisikal na katibayan, isang piraso ng kahapon na hindi kayang burahin ng kahit anong kasinungalingan, isang lihim na sumisigaw mula sa kahon na ito. Tinago niyang muli ang kahon sa ilalim ng sahig. Dala-dala ang litrato sa kanyang bulsa. Bumalik siya sa kanyang kotse. Ang tahimik na gabi ay tila nababalot na ngayon ng mga tanong at mga multo ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Kailangan niyang malaman ang totoo. At alam niya, iisa lang ang taong makapagbibigay sa kanya ng mga sagot na hinahanap niya, si Fernanda. May bagong pag-asa sa puso ni Fernanda. Matapos ang ilang araw ng kawalan ng katiyakan, tumawag si David. Hindi Dr. Reyes, David. Ang boses nito sa kabilang linya ay nag-aalangan, ngunit may bahid ng isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig. Pag-aalinlangan sa mga kasinungalingan. Gusto kitang makausap, Fernanda, sabi nito. Tungkol sa lahat. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit na coffee shop malapit sa ospital. Sa tulong ni Dr. Antonio, inihanda ni Fernanda ang kanyang sariling kahon ng mga alaala. Mga lumang sulat na pinag-ingatan niya, mga tiket ng sine, at higit sa lahat, ang kapares ng litratong yakap siya ni Diego, kung saan kitang-kita ang masaya niyang mukha. Ito na ang pagkakataon natin, anak, sabi ni Antonio. Ang mga mata ay puno ng suporta. Ipakita mo sa kanya ang katotohanan. Pagdating ni Fernanda sa coffee shop, naroon na si David, naghihintay sa isang sulok. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Salamat sa pagpunta, panimula ni David. Para kay Maya, sagot ni Fernanda. At para sa'yo. Inilabas ni Fernanda ang kanyang mga ebidensya. Isa-isa niyang ipinakita ang mga sulat. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni David habang binabasa nito ang mga salitang isinulat ng sarili niyang kamay. 8 taon na ang nakalipas. Mga pangako ng pag-ibig, mga pangarap ng isang pamilya. At sa huli, inilabas niya ang litrato. Ipinatong niya ito sa tabi ng litratong hawak ni David na kinuha nito mula sa kahon. 2 piraso ng isang buong larawan. 2 piraso ng kanilang nakaraan. Ako yan, Diego, sabi ni Fernanda. Ang boses ay nanginginig. Tayo yan. Nakita niya ang pag-crack sa pader na nakapalibot kay David. Ang pagkalito sa mga mata nito ay napalitan ng panimulang pagtanggap.
Hinawakan nito ang 2 litrato. Ang mga daliri ay nanginginig. Pero bakit? Tanong ni David. Ang boses ay halos pabulong. Bakit sinabi ni Mama na bago pa man matapos ni David ang kanyang tanong, isang anino ang tumabon sa kanilang mesa? Dahil iyon ang totoo, anak. Napatayo si Fernanda sa gulat. Si Doña Isabela. Nakatayo ito roon kasama ang isang lalaking nakasuit na may dalang briefcase, isang abogado. Ang kanyang ngiti ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Anong ginagawa niyo dito? Galit na tanong ni Fernanda. Sinusundo ko lang ang anak ko mula sa isang bitag, sagot ni Doña Isabela. Lumingon ito kay David, ang mukha ay nagpapakita ng awa. David, alam kong mahirap itong paniwalaan, pero sinabi ko na sa'yo, gagawin ng babaeng ito ang lahat para sa pera. Hindi totoo yan. Talaga? Tanong ni Doña Isabela. Saka ito sumenya sa abogado. Binuksan ng abogado ang briefcase at inilabas ang isang dokumento. Inilatag niya ito sa mesa, sa ibabaw ng mga litrato at sulat. Isang kontrata. Nakatitig si Fernanda sa papel. Pamilyar ito. Napakabilis na bumalik sa kanya ang alaala. Ang araw matapos niyang malaman na patay na si Diego. Pinuntahan siya ni Doña Isabela, umiiyak siya. Wala siyang pera. At ang kanyang ina ay may malubhang sakit sa puso at kailangan ng operasyon. Tanggapin mo na ito, sabi ni Doña Isabela noon. Pera para sa operasyon ng nanay mo at para makapagsimula ka ng bagong buhay. Ang tanging kapalit ay ang pangako mo na hindi mo naguguluhin ang alaala ng anak ko. Sa desperasyon, pumirma siya. Hindi niya alam na yun pala ang magiging sandata laban sa kanya. Ano to? Tanong ni David. Kinuha ang papel. Basahin mo, anak, sabi ni Doña Isabela. Iyan ay isang kasunduan na pinirmahan ni Fernanda. Isang kasunduan kung saan malinaw na nakasaad na binayaran ko siya ng 5 milyong piso para lumayo sa'yo at hindi na magpakita kailanman. Nanlaki ang mga mata ni David habang binabasa ang mga nakasulat. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya sa pirma sa ilalim ng papel. Pirma ni Fernanda. Binitiwan niya ang kontrata na parang isang maruming basahan. Tumingin siya kay Fernanda, hindi na may pagkalito, kundi may dalisay na sakit at pagtataksil sa kanyang mga mata. Ang lahat ng pag-aalinlangan niya kay Doña Isabela ay naglaho. Napalitan ito ng paniniwala sa pinakamasakit na paraan. Totoo ba ito, Fernanda? Tanong niya. Ang boses ay pasag at puno ng pait. Ipinagpalit mo ba ako sa pera? Hindi makasagot si Fernanda. Paano niya ipapaliwanag ang isang katotohanang binalot sa isang perpektong kasinungalingan? Akala ko, nagsisimula na akong maniwala sa'yo, sabi ni David, dahan-dahang umiiling. Ang puso ay halatang durog. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Kasunod ang kanyang ina na may ngiti ng isang demonyo sa kanyang mga labi. Naiwan si Fernanda na papaligiran ng mga piraso ng kanilang nakaraan at ng isang kontratang sumira sa kanyang hinaharap. Nagmamasid mula sa di kalayuan sa loob ng kanyang kotse na saksihan ni Dr. Antonio ang lahat. Nakita niya ang pag-asa sa mukha ni Fernanda nang pumasok ito sa coffee shop at nakita niya kung paano ito winasak ni Doña Isabela nang may ngiti sa mga labi. Naramdaman niya ang pamilyar na galit at kawalan ng magawa na bumalot sa kanya 8 taon na ang nakalipas. Ang parehong pakiramdam nang siya mismo ay tinakot at pinilit na iwan ang kanyang sariling anak. Pero ngayon, iba na. Hindi na siya ang duwag na lalaki ng nakaraan. Nang makita niyang lumabas si David kasama si Doña Isabela at naiwan si Fernanda na tila nawalan ng kaluluwa sa loob, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi na sapat ang mga alaala at mga salita.
Ang kalaban nila ay gumagamit ng kapangyarihan at panlilinlang. Kailangan nilang tapatan iyon ng matigas na ebidensya. Pinuntahan niya si Fernanda sa coffee shop. Nadatnan niya itong nakayuko sa mesa. Ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Umupo siya sa tapat nito at marahang hinawakan ng kamay ng anak. "Anak," mahinahon niyang sabi. Nag-angat ng tingin si Fernanda. Ang mga mata ay pula at namamaga. "Wala na pa. Talo na ako." Naniwala na siya sa kanila. "Hindi pa," mariing sabi ni Antonio. "Hindi pa tapos ang laban. Kung ayaw niyang pakinggan ng puso, bibigyan natin siya ng katotohanang hindi niya kayang itanggi." Pinunasan ni Fernanda ang kanyang mga luha. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang muling sumilay. "Ano pong gagawin natin?" "Ako na ang bahala," sabi ni Antonio. Ang boses ay puno ng determinasyon na ngayon lang narinig ni Fernanda mula sa kanya. "Panahon na para harapin ko ang mga kasalanan ko. At panahon na para pagbayaran ni Isabela de la Vega ang mga kasalanan niya." Kinabukasan, hindi pumasok sa ospital si Dr. Antonio. Sa halip, ginamit niya ang buong araw para sa kanyang misyon. Ang una niyang pinuntahan ay ang lumang bodega ng ospital kung saan siya dating nagtrabaho. Ang ospital kung saan unang isinugod si Diego matapos ang aksidente. Gamit ang kanyang dating ID at ilang pakikisama sa mga matatandang staff, nakuha niya ang access sa archive. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahalungkat sa maalikabok na mga files, nakita niya ang hinahanap niya, ang medical records ni Diego de la Vega noong araw ng aksidente. Habang binabasa niya ang bawat pahina, kumunot ang kanyang noo. Bilang isang doktor, may napansin siyang mga bagay na hindi tama. May mga pahinang tila pinalitan. Ang diagnosis ng total amnesia ay masyadong mabilis na naisulat nang walang sapat na supporting tests. At ang pinaka-nakapagdududa sa lahat, ang doktor na pumirma sa final report ay isang Dr. Jimenez, isang doktor na bigla na lang nag-resign at umalis ng bansa isang linggo matapos mailabas ang report. Ang pangalawang hakbang ni Antonio ay mas delikado. Tinawagan niya ang isang matalik na kaibigan, isang retiradong police detective na may utang na loob sa kanya. "Miguel, kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Antonio sa telepono. Isang kaso, 8 taon na ang nakalipas, isang car accident. Ibinigay niya ang lahat ng detalye. Pagkatapos ng ilang oras, tumawag pabalik si Miguel. "Tonyo, may kakaiba sa kasong ito," sabi ni Miguel. "Sarado na, pero ang report ay masyadong malinis, masyadong simple. Ang driver ng truck na bumangga kay Diego de la Vega ay hindi kailanman natagpuan. Ang nakalagay lang sa report ay hit and run." "Iyon lang?" tanong ni Antonio. "Hindi," sagot ni Miguel. "May hinukay pa ako. Bago mawala na parang bula ang driver na yon, isang malaking halaga ng pera ang pumasok sa bank account ng asawa niya. At hulaan mo kung saan galing. Sa isang foundation na ang pangunahing benefactor ay si Doña Isabela de la Vega." Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Antonio. Hindi ito simpleng pagtatakip. Ito ay isang planadong krimen. Habang pauwi na siya sa kanyang apartment, bit-bit ang mga kopya ng dokumento. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Walang nagsalita sa simula. Tanging ang tunog lang ng kakaibang static. "Hello?" tanong ni Antonio. Isang boses na binago ng computer ang sumagot, malamig at walang emosyon. "Doktor, tigilan mo na ang paghalungkat kung ayaw mong matulad sa sinapit ng anak mo." Biglang pinutol ang linya. Napahigpit ang hawak ni Antonio sa manibela. Isa itong banta. Isang malinaw na banta. Ibig sabihin, alam nilang kumikilos siya. Ibig sabihin, malapit na siya sa katotohanan. Hindi siya natakot. Sa halip, mas lalo lang tumibay ang kanyang loob. Para kay Fernanda. Para sa kanyang apo.
Ang banta na natanggap ni Dr. Antonio ay hindi na natiling isang babala lamang. Kinabukasan, naramdaman ni Fernanda ang buong bigat ng kapangyarihan ni Doña Isabela. Nagsimula ito sa isang tawag mula sa kanyang amo sa pinapasukang online shop. "Fernanda, I'm sorry," sabi ng boses sa kabilang linya, halatang hindi komportable. "Kailangan ka naming i-let go. May mga importanteng kliyente na nagreklamo tungkol sa'yo. Hindi ko pwedeng i-risk ang negosyo." Hindi na niya kailangang hulaan kung sino ang importanteng kliyente na yon. Pagkatapos ng tawag, isang sulat naman ang naghihintay sa kanya sa pinto ng kanyang apartment. Isang eviction notice. Binibigyan siya ng 24 na oras para lisanin ang lugar dahil sa biglaang renobasyon. Ang may-ari ng apartment, na dati napakabait sa kanya, ay hindi man lang magawang salubungin ang kanyang tingin. Nawalan ng trabaho, nawalan ng tirahan. Ang lahat ng ito ay wala pa sa pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang pader na itinayo sa pagitan niya at ng sarili niyang anak. Sinubukan niyang tawagan ang nurses station sa PQ para kumustahin si Maya. Ngunit isang malamig na boses ang sumagot. "I'm sorry, ma'am, pero may utos po mula sa administration. Hindi po kami pwedeng magbigay ng kahit anong impormasyon sa inyo." Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Tumakbo siya papunta sa ospital, ang pag-asa na lang niya ay masilip man lang ang kanyang anak. Ngunit pagdating niya sa entrance, hinarang siya ng 2 security guard. "Pasensya na po, ma'am. Hindi po kayo pwedeng pumasok," sabi ng isa. Halatang sumusunod lang sa utos. "Bakit? Inaako ng pasyente dyan. Karapatan kong makita ang anak ko." Sigaw ni Fernanda. Ang desperasyon ay nangingibabaw na sa kanyang boses. Ang isa pang guard ay naglabas ng isang papel. Isang legal na dokumento. "May temporary restraining order po na inilabas laban sa inyo, ma'am," paliwanag ng guard mula kay Mr. David Reyes. "Bawal po kayong lumapit sa kanya o sa pasyente sa layong 100 metro. Nanghina ang mga tuhod ni Fernanda. Isang restraining order mula kay Diego. Ginamit ni Doña Isabela ang sarili nitong anak bilang sandata laban sa kanya. Ito na ang pinakamasakit sa lahat. Ang ultimong pagtatakwil. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa ospital, isang pamilyar na numero, isang nurse na naging kaibigan niya. "Fernanda," bulong ng boses sa kabilang linya, halatang nag-iingat. Naging kritikal ang lagay ni Maya. Isa sa ilalim siya sa isang emergency procedure. Ngayon na, ang mundo ni Fernanda ay gumuho. Ang kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan at wala siyang magawa, kundi tumayo sa labas ng gusaling ito na parang isang pulubi. "Parang awa mo na. Tulungan mo ako." Pagmamakaawa niya sa mga guard, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Ang anak ko. Kailangan ako ng anak ko." Ngunit ang mga guard ay nanatiling matatag na parang mga estatwa. Sa kanyang desperasyon, tumakbo si Fernanda sa gilid ng ospital, sa isang lugar kung saan may malaking salamin na bintana na nakatanaw sa hallway patungo sa mga operating room. Mula doon, kahit malayo, nakikita niya ang mga nangyayari sa loob. At doon niya nakita ang eksenang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Isang stretcher ang mabilis na itinutulak sa hallway. Nakahiga doon ang kanyang maliit na si Maya, napapalibutan ng mga doktor at nurse. At sa unahan, nangunguna sa lahat ay si David. Ang kanyang mukha ay seryoso, nakatuon sa trabaho. Isang doktor na nagliligtas ng buhay. Habang papalapit sila sa operating room, ang mga mata ni David ay sandaling napatingin sa direksyon ng bintana. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng 1 segundo. Sa segundong yun, wala siyang nakita, kundi lamig. Isang tingin na tila nagsasabing isa lang siyang istorbo. Isang tingin na walang bakas ng pagkilala, walang bakas ng pagmamahal, walang bakas ng nakaraan. Pagkatapos, pumasok na sila sa operating room. Ang pinto ay sumarado.
Ang ilaw sa itaas ng pinto na may nakasulat na "Operating in Progress" ay umilaw na pula. Napaluhod si Fernanda sa malamig na semento. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang katawan. Ang pader na itinayo sa pagitan nila ay hindi lang basta pader. Isa itong kuta. Isang kuta na gawa sa kasinungalingan, kapangyarihan. At ngayon, sa batas, wala na siyang trabaho, wala na siyang bahay, at ngayon, ipinagkakait na sa kanya ang sarili niyang anak. Wala na. Talo na siya. Sa loob ng operating room, ang tensyon ay mas matindi pa kaysa sa lamig ng aircon. Ang bawat tunog ay pinalalakas. Ang ritmikong beep ng heart monitor, ang utos ng mga doktor, ang kalansing ng mga metal na instrumento. Para kay David, ang mga tunog na ito ay ang kanyang mundo. Isang mundong kontrolado, lohikal, at walang puwang para sa emosyon. Ngunit ngayon, may ingay sa kanyang isipan na hindi niya mapatahimik. Ang imahe ng mukha ni Fernanda sa labas ng bintana, basang-basa sa luha, ay nakaukit sa kanyang utak. Ang restraining order na pinapirma sa kanya ng kanyang ina kanina ay tila isang mabigat na tanikala ngayon sa kanyang konsensya. Para sa proteksyon mo, anak, sabi nito. Proteksyon mula saan? Mula sa isang naghihinagpis na ina? BP is dropping, doc! Sigaw ng anesthesiologist. Increase the dopamine drip. Mabilis na utos ni David. Pilit na iwinawaksi ang lahat ng distraksyon. Ang buhay ng batang ito ang nakasalalay sa kanya. Habang maingat niyang ginagawa ang delikadong procedure sa maliit na puso ni Maya, nagsimulang mag-iba ang takbo ng monitor. Ang pintig, na kanina'y hindi regular, ay mas lalong humihina. "We're losing her!" sabi ng isang nurse. Isang matinding takot na hindi pa niya naramdaman kailanman sa buong karera niya ang biglang kumapit sa puso ni David. Hindi ito ang takot ng isang doktor na maaaring mabigo. Ito ay isang bagay na mas personal, mas malalim. "Come on, kid. Fight!" Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sa gitna ng kritikal na sandali, habang ang buong team ay abala, isang mahinang-mahinang salita ang namutawi sa mga labi ni Maya na bahagyang gising pa dahil sa uri ng anesthesia na ginamit. Isang salita na narinig lamang niya dahil sa sobrang lapit niya. "Nando." Ang pangalan ay parang isang susi. Isang susi na bumukas sa isang pintong matagal nang nakakandado sa pinakasulok ng kanyang isipan. Biglang sumakit ang ulo ni David, mas matindi pa kaysa sa dati. Hindi ito ang karaniwang pagkirot. Ito ay isang pagsabog, isang parke, umuulan, isang babaeng tumatawa habang tumatakbo. Ang buhok ay basang-basa. "Habulin mo ako, Nando." Isang boses, ang boses ni Fernanda. Napapikit si David. "Scalpel." Utos niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Ang mga kamay niya, na laging matatag, ay biglang pinagpawisan sa loob ng surgical gloves. "Doc, your hands." Puna ng katabing surgeon. Hindi niya ito pinansin. Ang mga imahe ay dumarating na parang alon, malakas at hindi mapigilan. Isang gabi sa ilalim ng mga bituin, magkahawak ang kanilang mga kamay. "Pangako, Nanda, tayo hanggang sa huli? Habang buhay, aking Diego." Diego, Nando. Ang mga pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi na bilang mga salitang banyaga, kundi bilang sarili niya. Ang beep ng monitor ay naging isang mahabang, nakabibinging tunog. Flatline. "She's coding! Get the paddles! Charge to 50." Sigaw ni David, ang profesional na instinto ay pilit na lumalaban sa personal na impyernong nagaganap sa kanyang ulo. Habang kinakarga ang defibrillator, isa pang alaala ang sumabog sa kanyang isipan, ang pinakamasakit sa lahat. Isang madilim na kalsada, ang manibela ng kotse,
ang biglaang liwanag ng kasalubong na truck, ang tunog ng nababasag na salamin, at bago siya mawalan ng malay, ang mukha ng kanyang ina sa isipan, ang mga salita nito kanina sa hardin. Kung hindi ka mapipigilan sa mabuting paraan, ang sakit ng ulo ay naging isang pisikal na dagok. Napaatras siya ng isang hakbang na bitawan ng instrumento. Doc! Ngunit hindi na niya sila naririnig. Ang ingay sa kanyang isipan ay mas malakas. Ang aksidente, ang paggising sa ospital, ang mga kasinungalingan ng kanyang ina. Ang mukha ni Fernanda na puno ng sakit, ang batang ito na nasa bingit ng kamatayan, ang kanyang anak. Ang lahat ng pader na itinayo sa paligid ng kanyang mga alaala ay gumuho ng sabay-sabay. Siya si Diego. At ang babaeng umiiyak sa labas ay ang kanyang Nanda. At ang batang nawawalan ng buhay sa harapan niya ay ang kanilang anak. Isang sigaw na puno ng sakit at galit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi! Sa isang iglap, bumalik siya sa kasalukuyan. Kinuha niya ang paddles mula sa nurse. Clear! Ang maliit na katawan ni Maya ay bahagyang umangat. Walang nangyari. Again, charge to 70. Sigaw niya, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Maya, anak, lumaban ka. Nandito si Papa. Lumaban ka. Ang mga nurse at ibang doktor ay napatingin sa kanya, naguguluhan, ngunit walang oras para magtanong. Clear! Isang maliit na blip. Pagkatapos ay isa pa. Isang mabagal, ngunit regular na ritmo ang bumalik sa monitor. Nakahinga ng maluwag ang lahat sa loob ng silid, ngunit si Diego ay hindi nakaramdam ng ginhawa. Nakaramdam siya ng isang nag-aapoy na galit. Tinapos niya ang operasyon gamit ang isang presisyon na dulot ng adrenaline. Bawat tahi, bawat galaw ay para kay Maya, para kay Fernanda, para sa 8 taon na ninakaw sa kanila. Nang matapos ang lahat at stable na si Maya, tinanggal niya ang kanyang surgical mask at gloves. Hindi niya pinansin ang mga tanong ng kanyang mga kasama. Nilagpasan niya ang kanyang ina na naghihintay sa labas ng OR na may ngiti ng tagumpay. Isang nangiti na agad naglaho nang makita ang ekspresyon sa mukha ng anak. Nilagpasan niya ito na parang hangin. Tumakbo siya sa mga hallway. Ang bawat sulok ay pamilyar na ngayon. Hindi bilang ospital ni Dr. David, kundi bilang lugar kung saan niya muling natagpuan ang sarili. Fernanda! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw, puno ng sakit, pagsisisi at pag-ibig na muling nabuhay. Nakita niya ito sa dulo ng hagdanan, nakaupo sa sahig, nakayakap sa sariling mga tuhod, isang larawan ng ganap na pagkatalo. Tinakbo niya ang natitirang distansya. Lumuhod siya sa harapan nito. Hinawakan niya ang mga balikat nito. Pilit na iniaangat ang mukha nito para magtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Fernanda ay walang laman, puno ng luha. Ngunit nang makita siya, nang makita ang pagbabago sa kanyang mga mata, isang kislap ng pagkalito ang lumitaw. Patawarin mo ako, Nanda, sabi niya. Ang sarili niyang mga luha ay bumuhos na. Ang boses niya ay basag, hindi na kay Dr. David, kundi kay Diego. Naaalala ko na ang lahat. Ang mga salitang iyon, naaalala ko na ang lahat, ay parang kulog na gumising sa nanlalamig na kaluluwa ni Fernanda. Sa simula, hindi siya makapaniwala. Akala niya ay isa lamang itong malupit na panaginip na dulot ng pagod at pighati. Ngunit nang hawakan ni Diego ang kanyang pisngi, ang pamilyar na init ng palad nito, at nang makita niya ang sarili sa mga mata nitong hindi na blangko, kundi puno ng pagmamahal at matinding pagsisisi, alam niyang totoo ito. Niyakap niya ito ng mahigpit, at doon, sa sahig ng hagdanan ng ospital, ibinuhos nilang dalawa ang 8 taon ng pinagkait na mga luha. Ngunit ang kanilang sandali ay hindi nagtagal. Isang malamig na boses ang bumasag sa kanilang muling pagsasama.
Diego, si Doña Isabela. Nakatayo ito sa itaas ng hagdanan. Ang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwalang galit. Anong kahibangan ito? Tumayo ka riyan. Nahihibang ka na ba? Dahil sa babaeng yan? Dahan-dahang tumayo si Diego. Inaalalayan si Fernanda. Hinarap niya ang kanyang ina. Hindi na bilang si David na sunod-sunuran, kundi bilang si Diego na may sariling paninindigan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tapos na ang mga kasinungalingan mo, ma. Sabi niya, ang boses ay matigas na parang bato. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ang aksidente, putol ni Diego. Ang pagkawala ng alaala ko. Ang paghihiwalay sa amin ni Fernanda. Ang pagtatago mo sa katotohanan na may anak ako. Alam ko na ang lahat. O isang saglit na takot ang gumuhit sa mukha ni Doña Isabela bago ito napalitan ng isang mapanghamak na tuwa. Nagpapaniwala ka sa kwento ng babaeng manggagamit na yan? Anak, ginayuma ka lang niya. Sa pagkakataong yon, isa pang tao ang lumitaw sa likod ni Doña Isabela. Si Dr. Antonio, ang mukha ay seryoso at determinado. Hindi ito kwento, Isabela, sabi ni Antonio. Bumaba ito ng hagdan para tumabi kina Diego at Fernanda. Ito ang katotohanan at may mga pruweba kami. Doon na nagbago ang lahat. Kinabukasan, sa kahilingan ni Diego bilang isa sa mga pangunahing doktor at bilang anak ng benefactor ng ospital, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Naroon ang buong pamunuan ng ospital at syempre, naroon si Doña Isabela. Kampante pa rin sa kanyang kapangyarihan. Ano ang kabuluhan ng pagtitipon na ito, David? Tanong niya. Tila siya ang naghahari sa silid. Hindi, David. Pagtatama ni Diego, tumayo sa harap ng lahat. Ang pangalan ko ay Diego. Sinimulan niyang ikwento ang lahat. Mula sa kanyang pagmamahalan ni Fernanda, sa pagbubuntis nito, sa kanyang plano na takasan ang kontrol ng ina, hanggang sa aksidente na bumura sa kanyang pagkatao. Isang kasinungalingan, sigaw ni Doña Isabela. Ang anak ko ay nagkaroon ng mental breakdown dahil sa stress. Huwag kayong maniwala sa kanya. Kung gayon, sabi ni Diego, lumingon sa pinto. Baka mas maniwala kayo sa kanya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Antonio at kasama niya ang isang lalaking may edad na, payat, at halatang kinakabahan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Isabela. Ang dugo ay tila nawala sa kanyang mukha. Sino yan? Tanong ng hospital director. Siya po si Mang Roger, pakilala ni Antonio. Ang driver ng truck na aksidenteng bumangga sa kotse ni Diego, 8 taon na ang nakalipas. Gumuho ang mundo ni Doña Isabela. Nagsinungaling ako. Simula ni Mang Roger, ang boses ay nanginginig sa takot at guilt. Binayaran po ako. Binayaran po ako ni Doña Isabela para gawin iyon. Ang utos niya sa akin. Takutin lang, pero nawalan ako ng kontrol. Isang recording ang ipinarinig ni Dr. Antonio, ang pag-uusap nila ni Mang Roger, kung saan inamin nito ang lahat. Pagkatapos, ipinakita niya ang mga bank record na nagpapatunay sa malaking perang inilipat mula sa foundation ni Doña Isabela patungo sa pamilya ng driver. Ipinakita rin niya ang mga inconsistency sa medical records ni Diego na halatang sinadyang baguhin. Ang bawat ebidensya ay isang pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Doña Isabela. Mga traidor! Sigaw niya, nawawala na sa katinuan. Binayaran niyo siya para siraan ako. Ako ang nagpagawa ng ospital na ito. Palalayasin ko kayong lahat. Pero huli na ang lahat. Ang mga miyembro ng board ay nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam. Ang hospital director ay sumenya sa security. Habang papalapit ang mga gwardiya, tumingin si Doña Isabela kay Fernanda. Ang mga mata ay puno ng purong kamuhian. Ikaw, sabi niya. Dinuduro si Fernanda. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Isang basura na nagpanggap na ginto. Hinila na siya ng mga gwardiya palabas ng silid. Bago tuluyang isara ang pinto,
Isang huling sigaw ang kanyang binitawan, isang pangako ng paghihiganti. Hindi pa ito tapos. Sisirain kita. Nang sumarado ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Pagkatapos, bumaling si Diego kay Fernanda, hinawakan ang kanyang mga kamay, at sa harap ng lahat, sinabi ang mga salitang dapat sana'y sinabi niya 8 taon na ang nakalipas. Tapos na ang lahat, Nanda. Malaya na tayo. Makalipas ang 3 buwan, ang ingay ng mga alon at ang hiyawan ng mga gulls ang nagsilbing musika sa kanilang bagong umaga. Wala na ang malamig at artificial na hangin ng ospital. Napalitan ito ng maalat na amoy ng dagat at ng init ng araw sa kanilang mga balat. Si Doña Isabela ay nahaharap sa maraming kaso: frustrated murder, obstruction of justice at perjury. Ang kanyang kapangyarihan at pera ay hindi na sapat para iligtas siya sa rehas na bakal na naghihintay sa kanya. Ang kanyang imperyo ay unti-unting gumuho, isang nararapat na kabayaran para sa mga buhay na sinira niya. Sa isang maliit na bahay sa tabi ng dalampasigan, isang pamilya ang dahan-dahang binubuo ang kanilang mga nasirang piraso. Dahan-dahan lang, prinsesa, sabi ni Diego habang inaalalayan si Maya na maglakad sa buhanginan. Si Maya, na may maliit na peklat na lamang sa dibdib bilang paalala ng kanyang pinagdaanan, ay ganap ng malusog. Ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang tunog sa mundo para kina Fernanda at Diego. Papa, tingnan mo, isang shell! Sigaw ng bata, pinupulot ang isang magandang kabibe. Ngumiti si Diego. Ang salitang papa ay hindi na nagdudulot ng pagkalito, kundi ng purong kaligayahan. Inakbayan niya si Fernanda na nakaupo sa isang banig at pinapanood sila. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Diego. Ang boses ay malambing. Masaya, sagot ni Fernanda. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Diego. Payapa, parang isang panaginip na ayoko nang magising. Hindi ito panaginip, Nanda. Ito na ang totoo, sabi ni Diego, hinagkan ang kanyang buhok. Sa tabi nila, si Dr. Antonio ay naghahanda ng kanilang tanghalian, masaya at kontento sa kanyang bagong papel bilang Lolo Tonyo. Ang pagsisisi na matagal niyang kinimkim ay napalitan na ng pasasalamat para sa pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya. Kinagabihan, matapos nilang patulugin si Maya, naupo sina Diego at Fernanda sa may beranda, nakatanaw sa karagatan na pinagliliwanag ng buwan. May mga gabi pa rin, pag-amin ni Diego, na may mga blankong espasyo, mga alaala na alam kong nandoon, pero hindi ko makita ng malinaw. Hinawakan ni Fernanda ang kanyang kamay. Okay lang yan. Tumingin si Diego sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-ibig. Alam mo kung bakit okay lang? Dahil hindi na mahalaga kung ano ang hindi ko matandaan. Ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman ko ngayon. At sa tuwing tinitingnan kita, sa tuwing nahahawakan kita, parang walang nawala. Parang kahapon lang noong nangako ako sa iyo ng habang buhay. Itinaas niya ang kamay ni Fernanda at hinalikan ito. Hindi man maalala ng isip ko ang lahat, patuloy niya. Pero ang puso ko, kailanman ay hindi ka nakalimutan. Sa mga salitang yon, ang huling piraso ng sakit sa puso ni Fernanda ay naghilom. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nakatali sa mga alaala ng nakaraan. Ito ay buhay, humihinga, at tumitibok sa kasalukuyan. At ngayon, mayroon na silang buong hinaharap para lumikha ng mga bago. Mula sa kwarto, narinig nila ang mahinang pagtawag ni Maya. Mama? Papa? Nagkatinginan sila at sabay na ngumiti. Tumayo sila, magkahawak kamay, at sabay na pumasok sa loob para yakapin ang kanilang anak, ang kanilang himala, ang simbolo ng kanilang pag-ibig na nagtagumpay. Ang bukang liwayway ay papalapit na
Nagbabadya ng isang bagong araw, isang bagong simula. Ang mga sugat ay maaring mag-iwan ng peklat, ngunit sa pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa, ang bawat peklat ay nagiging isang testamento ng katatagan at isang pangako ng walang hanggang paghilom.